Iniimbisigahan na ng mga otoridad ang insidente ng panghahablot ng gintong bracelet na isinagawa umano ng dalawang suspek na sakay ng motorsiklo sa isang tindahan sa bayan ng Zaragoza, Nueva Ecija noong umaga ng Hulyo 4. Batay sa Facebook post ni Resi Pastor Kabakungan ng Barangay Carmen, dakong alas 9 ng umaga nang huminto sa harap ng kanilang tindahan ang dalawang suspek na nagpanggap umanong mamimili. Matapos maibigay ang kanilang binili, bigla umanong hinablot ng isa sa mga suspek ang bagong biling gintong bracelet na suot ng kanyang ina na siyang may-ari ng tindahan. Matapos makuha ang alahas, mabilis na tumakas ang dalawang suspek sakay ng kanilang motorsiklo bago pa nakapagresponde ang mga nasa lugar. Ayon kay Kabakungan, nakuhanan ng closed-circuit television o CCTV camera ang buong pangyayari. Kabilang ang pagtakas ng mga suspek, makikita rin umano sa kuha na kumaway pa ang mga ito sa camera habang papalayo. Nagpasalamat naman ang pamilya ng biktima sa mabilis na pagtugon ng Zaragoza Municipal Police Station sa pamumuno ni Major Nelson Sarmiento. Ayon kay Kabakungan, agad na nirepaso ng mga pulis ang mga CCTV footage at patuloy ang isinasagawang imbestigasyon upang matukoy at maaresto ang mga responsable. Umaasa ang pamilya ng biktima na agad na mahuhuli ang mga suspek upang hindi na makapang-biktima pa ng iba. Kasabay nito, nagbigay rin ng babala si Kabakungan sa mga kapwa negosyante at may-ari ng tindahan na maging mapagmatsyag, lalo na sa mga hindi kilalang customer, at yaking may sapat na seguridad tulad ng gumaganang CCTV at agarang pakikipag-ugnayan sa mga otoridad sakaling may kahina-hinalang kilos. Patuloy namang hinihikayat ng kapulisan ang sinumang may impormasyon na makatutulong sa pagkakakilanlan at pagkakaresto ng mga suspek na makipag-ugnayan sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya upang mapabilis ang imbestigasyon. Isang tracking device ang naging mahalagang susi sa pagkakatuklas ng isang 10-wheeler closed van truck na umano'y itinago sa isang madamong bahagi ng barangay Ibabaw, Bana, Cabanatuan City. Batay sa impormasyong ibinahagi, 4 na araw umanong nananatiling hindi gumagalaw ang lokasyon ng tracking device bago tuluyang natunto ng mga otoridad ang kinaroroonan ng naturang sasakyan. Matapos itong matagpuan, agad itong ipinahatak patungo sa himpilan ng Cabanatuan City Police Station upang sumailalim sa kaukulang imbestigasyon at forensic examination. Ayon pa sa ulat, ang tracking device na nakakabit sa sasakyan ay nakarehistro umano sa address na 21 Pulong Bunga, Silang, Cavite. Lumabas din sa paunang impormasyon na ang orihinal na kulay ng truck ay asul, subalit pininturahan umano ito ng itim. Bukod dito, pinaniniwalaan ding napalitan ang plaka ng sasakyan, bagay na sinisiyasat na rin ng mga otoridad. Makikita sa mga larawang kuha sa lugar na napalibutan ng caution tape ang truck habang isinasagawa ang masusing pagproseso sa crime scene at pangangalap ng mga posibleng ebidensya na makatutulong sa investigasyon. Sa kasalukuyan, wala pang inilalabas na opisyal na pahayag ang Philippine National Police o PNP hinggil sa insidente. Hindi pa rin isinapubliko ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng mga posibleng sangkot, ang tunay na pinagmula ng sasakyan at kung may kaugnayan ito sa anumang naunang iniulat na kaso. Patuloy ang isinasagawang imbestigasyon upang matukoy ang buong pangyayari at mapanagot ang sinumang mapatutunayang may kinalaman sa insidente. Naglaan ng 100,000 pisong reward ang dating Vice Alcalde ng Aliaga, Nueva Ecija para sa sinumang makapagbibigay ng mahalagang impormasyon na magtuturo sa pagkakakilanlan at ikadarakip ng mga suspek na sangkot sa panloloob sa kanyang tahanan. Batay sa inisyal na impormasyon, 2 hindi pa nakilalang suspek ang umano'y sapilitang pumasok sa bahay ng dating opisyal matapos gamitin ang bareta di cabra upang makapasok. Nakasuot din ang mga ito ng mga bonnet upang maitago ang kanilang pagkakakilanlan
habang isinasagawa ang krimen. Sa isinagawang panluloob, natangay ng mga suspek ang isang long firearm na nakatago sa loob ng silid ng dating vice alkalde. Bukod dito, sa pilitan din nilang binuksan ang isang cabinet vault na pinaniniwala ang pinaglalagyan ng mahalagang kagamitan at dokumento. Dahil sa insidente, naghain na ng kaukulang reklamo ang biktima laban sa mga suspek. Kasalukuyan nang nagsasagawa ng masusing imbestigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang kanilang pagkakakilanlan, alamin ang posibleng motibo sa krimen at mabawi ang mga natangay na gamit. Bilang dagdag na hakbang upang mapabilis ang pagresolba sa kaso, inanunsyo ng dating vice alkalde ang 100,000 pisong reward para sa sinumang makapagbibigay ng mapagkakatiwalaang impormasyon na hahantong sa pagkakaaresto ng mga responsable. Patuloy namang hinihikayat ng mga otoridad ang publiko na makipagtulungan sa investigasyon at agad na ipagbigay alam ang anumang impormasyon na maaaring makatulong sa pagdakip sa mga suspek. Tiniyak din ng pulisya na pananatilihing confidential ang pagkakakilanlan ng mga magbibigay ng impormasyon.